Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,216 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal po kayo. Malapit na po tayo sa 10,000 subscribers milestones. Sana makasama ko kayo pagdating ng makuha natin yan ng 10,000 subscribers milestones. At sana po makuha po natin yan ngayong Nobyembre o kaya di kaya naman ngayong bago katapusan ng 2024. Yan! Okay, ano po pag-usapan po natin today ay yung kay dating sundalo, dating senador, at tatakbong sinubukan tumakbong vice president, sinubukan tumakbo bilang senador ulit ng mga nakaraang panahon, ngunit natalo po, no? Walang iba kundi si Sunny, no, Antonio Trillanes ng Caloocan City at tatakbo bilang mayor ng Caloocan City. Nag-file na po siya ng kanyang candidacy, ngunit ang ating inaasahan ay matatalo po yan dyan sa Caloocan City, hindi dahil hindi siya magaling, dahil po wala po sa focus. Bakit nga po nagpo-concentrate pa sa nasyonal? Inaatake, tinitira si Vice President Sara Duterte, ang mga Duterte, Bongo, De La Rosa, even former Vice President Leni Robredo, tahimik kay Bongbong Marcos, at kung ano-ano pa, Diyos ko Lord, di ba? Huwag naman po sanang ganyan. Pero anyhow, matatalo po yan dyan sa Caloocan City, no? Ngayon, no, naglabas po siya ng babala recently, si dating Senador Antonio Sunny Trillanes before sa Senado, kung hahayaan ng liderato ng Senado na matuloy ang plano ni Bato de la Rosa na magdaos sa public hearing, ay sariling kusa tungkol sa madugo pero palpak na gyera kontra droga ni Digong Duterte, masisira ang reputasyon ng institusyon. Gagamitin ni Bato ang planong investigasyon upang linisin ang sarili. Kung ako kay Bato de la Rosa, hindi ko rin haayahan na mag-iimbestiga ang sarili kong komite. Dahil nga naman, sangkot ang kanyang pangalan dyan sa war on drugs. Ito po sinasabi po natin, hindi naman po dahil may mga namatay, ngunit sa tingin po natin, effective ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil nga naman, tumahimik talaga ang bansa noong mga panahon na yun. Ipinaliwanag pa ni Trillanes sa programa ni isang vlogger, no, program host, na isang malaking kalokohan ang plano ni Bato de la Rosa dahil walang maniniwala na magiging patas siya sa investigasyon. Gagamitin ni Bato ang poder ng Senado upang linisin ang sarili dahil hindi pangunahing layunin niya ang magbungkahi ng pagbabago sa batas at pambansang pulisiya. Ngunit si Bato ang senador, depende yan. Nakontrol na naman yata ni Jesus Cordero. Ay, sabi niya, it's a brazen misuse of power. Bakit ikaw nung senador ka ba? Ang dating senador Antonio Trillanes, no? Imbestiga ka ng imbestiga kay Binay, imbestiga ka ng imbestiga kay Bongbong Marcos, na iniayaw nga na sumama ni dating Senador Bongbong Marcos sa iyo at sinabi niya na ginagamit mo lang ito sa politika. No? The conflict of interest is clear, ani Trillanes. Nawala ang moral authority ni Bato upang pangunahan ang pagsisiyasat sa issue. Hindi magandang tignan na isang mga pangunahing karakter na nagpatupad ng war on drugs ni Digong Duterte ang uupo dyan sa Senado upang pangunahan at imbestigahan ang mga nabanggit na kaso.
Kaya lang, di ba, si Bato de la Rosa naman ang niilag at hindi ikaw, dating Senador Antonio Trillanes. Ngunit nagbabala si Trillanes na gagamitin na Bato ang Senado upang balikan ang mga kumontra sa kanila, ilihis sa issue, gamitin ito ng propaganda at palabasin na tagumpay ang war on drugs ni Digong Duterte. Iminungkahi pa ni Trillanes na mas maganda kung sa Quadcom humarap si Bato dahil inimbitahan siya, Bongo at Digong na humarap doon upang ibigay ang kanilang panig. Pero di ba dapat meron din courtesy, interparliamentary courtesy kasi ang Senado ay talagang equal branch ng House of Representatives. Ngunit sa panahon ni Chis Escudero, parang hindi po gano'n, no? Parang ang Senado ay mas mababang uri diyan sa Quadcom o diyan sa House of Representatives. May kredibilidad ang Quadcom sa kanilang pagsisiyasat sa mga pogo at malawakang EJ case o patayan kaugnay sa war on drugs. Magaling umano ang Quadcom at alam nila ang kanilang ginagawa niya. I give full credit to the Quadcom. Pero ano ba naman yun? Di ba? Paano yung mga ayu-ayuda na milyon-milyon o bilyon-bilyon ang nakukulumbat? Di umano. Kapag ginamit ni Bato ang kanyang komite sa investigasyon, nagbabala na naman si Trillanes na pipigilin niya ang pagtumbok sa kanila ng mga testigo, gigipitin ang mga saksi at ililihis ang issue. Maaari mag-issue sila ng contempt order sa mga salungat sa kanya at ikukulong sila ng walang takdang panahon. Nako po, abusuhin ni Bato ang puder na komite ay talagang layunin niya ang ibalik ang takot sa kanila ang publiko. Pero minsan nga po, it takes one to know one. So alam na alam ni Sonny Trillanes dahil nagawa niya na ito, di ba? Di po natin alam. Hindi normal si Bato sa ngayon dahil matinding kabahan niya. Kung idikit lang ang tainga natin sa lupa, maririnig na kumakabog ang dibdib ni Bato dahil sa sobrang kaba. Yan na naman. Exaggeration na naman. Dating Senador Antonio Trillanes. Kung ako sa iyo, ay talagang mag-concentrate ka na dyan sa Caloocan dahil unti-unti ka nang natatalo at matatalo sa Mayo 2025. Minsan ginamit di ba to ang poder ng kanyang komite nang nagdaos ito ng investigasyon sa kasagsagan ng operasyon ng PNP upang dakpin si Apollo Quiboloy sa Davao City. Nagpatawag si Bato ng investigasyon at sapat ito para guluhin ang operasyon sa pangunguna noon ni Nestor Torre. Dahil nabisto si Bato sa kanyang maitim na balak, hindi nagpaloko ang liderato ng Senado. Ito ang dahilan kaya kinausap noong Huwebes ni Senate President Chis Escudero, pinayuhan niya na huwag ituloy ang balak dahil dito, dahil hindi katanggap-tanggap at masisira lang ang reputasyon ng Senado. Pero siyempre, di ba, hindi ba ito nasisira dahil nakausap ng mga tao si Chis Escudero at hindi pumayag sa kapangyarihan ng Senado? Sinabi ni Trillanes na kapag nagpilit si Bato, hindi ibibigay ng Senado ang resources upang ituloy ang planong investigasyon. Ay nako, ibig sabihin pala, ito si Senate President ay walang suporta sa kanyang mga senador. No? May ginawa rin si Assistant Minority Floor Leader Hontiveros, wala kasi si Coco Pimentel na natutulog lang at nagko-concentrate na para tumakbo bilang congressman dyan sa Marikina. Hindi naman po taga Marikina yan, taga Cagayan de Oro. Iminungkahin si Risa na kung gusto talaga ni Bato ng investigasyon, ang dapat mangyari ay investigasyon iyon sa Senate as a whole at hindi ang komite ni Bato. Plano ni Risa na magsumite ng resolusyon para sa kanyang panukala. Pero ang mag-iimbestiga yata dyan ay si Cayetano. Hindi sisipot si Digong sa anumang investigasyon na hindi niya kontrolado. Gusto ni Digong na kontrolado niyang lahat, tanging ang kontrol niya ang mahalaga sa pagharap niya sa anumang investigasyon. Nako po, bakit? Di ba, bilang dating Pangulo, dapat may respeto tayo at matanda na ito. Di ba? O yan, okay. Sige po ha. O ito, talaga naman, no? Ewan po natin, hindi na po matutuloy ang investigasyon ni Bato de la Rosa diyan sa Senado. Ngunit ang alam natin diyan ay talaga namang hanggat maaari ay pagtatanggol nila ang kanilang mga sarili, lalong-lalo na ay may nasa puder pa sila. Bongo, Bato de la Rosa, Robin Hood Padilla. Hindi po natin alam. Si Amy Marcos ay unti-unti nang kumakalas dahil nga naman po sa mga damanggit at sinabi ni
Sara Duterte ang ating pangalawang Pangulo na inaasahan natin na magiging Pangulo sa 2028. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.